Bakit daw, sino daw yung si Kuya Jonjon? Bakit hindi nakikita si Kuya Jonjon sa vlog? At sino ba si Kuya Jonjon? Si Kuya Jonjon is just because meron din mga nagme-message siya, ba't nyo naman pinabayaan yung kapatid niyo na gano'n? Ganda pala ng munisipyo namin dito. Salamat! Pag birth month, 5+1. Hello! Happy birthday to you! On the way na ako sa Bulacan, mga nagsis. Nandito na ako sa NLEX. Buti na lang walang masyadong traffic kahit na Lunes. Although, medyo tanghali na ako kasi kagabi pa lang pala talaga ako nakabawi ng tulog. Naisip ko kanina na sabi ko, bakit ganun ginigising na ako ni Jet na 9 AM. Pero ang bigat pa rin ng katawan ko. Parang latang-lata pa rin yung mga muscles ko, yung laman ko. Pero maaga naman kami natulog kagabi. Siguro mga before 12 natulog na kami. Yun nga, nakiusap na ako kay Jet na siya muna ang mag-asikaso kay Sky ngayong umaga. Since siya yesterday, nag-tournament nga kasi kami ni Skyler sa Pasig, diba? Si Jet nakatulog siya. So nakapagdagdag na siya ng tulog kahit papaano. Bawi na siya ng tulog. Pero actually wala pa talaga kaming nababawi at all. Kumbaga ano lang, tinutulog lang namin ng sapat para sa araw kagabi yung tulog namin. Pero yung mga puyat namin for the past 2 days, wala pa kaming nabawi. So okay, so later pa lang talaga malalaman natin yung tamang proseso, but pinahagingan na nila ako nung Sabado na pag ang remains ay dito can remain sa Bulacan and then dadalhin mo siya sa Quezon City, meron silang tinatawag na transfer. So hindi yan tatanggapin ng columbarium sa Quezon City hanggat wala ka nung document na yon na galing siya dito sa Bulacan and ino-authorize kanila or parang pinapayagan kanila na ilipat yung remains doon sa paglilipatan mong lugar. So yun yung aasikasuhin ko mamaya. And also of course para i-register yung yung death niya sa munisipyo. We were able to do other things yesterday. Natuloy yung tournament ni Skyler. Jet were able to see his half-siblings. Yun, natuloy yun kahapon mga nuskis. Ang saya nga namin kagabi. I wish we could share those details, those hard photos sa inyo. I mean, you know, yung evidence ba na talagang magkakamukha sila, nakakatuwa. Lalo na yung sinundan niya, si Kuya Jet. Yan. Ayun pa nga yung coincidence. Si Jet, ang palayaw niya is Jet. Yung sinundan niya dun sa kabila, yung half siblings niya, ang palayaw naman nun is Chet. Diba? Sila talaga yung para silang hindi mo talaga ma-i-deny na magkapatid sila. Nagkataon pa kagabi, parehas sila ng suot, parehas sila nakaitim, parehas silang nakasalamin. And nakakap si Kuya Chet. Ako yung nakakap kahapon during tournament. So nandun siya sa bag ko. Nung napansin ko na ganun yung itsura ni Kuya, sabi ko parang may kulang sa'yo. Kaya kausap ko si Jet. Kaya magpipicture na pinasuot ko sa kanya yung cup. And yun nga, hindi mo ma-i-deny na sila, na hindi sila magkapatid. Ayun, mga niskis, little updates lang sa inyo na dami talaga mga nangyayari ngayon. Although there are some trials and sufferings happening to our family, no? But there are also graces along the way. Kaya talagang hindi pa rin namin masasabi na pinapabayaan kami ni Lord. Talagang lalo naming nasasabi na mahal kami ni Lord during this time na may kinukuha sa'yo pero marami ding ibinabalik naman talaga na more than what you expected and more than what you are asking for. Welcome, good morning, ma'am. Whopper Junior po. With lunch, please.
A few moments later. Ako na yung death cert. Eto, hindi pala ako nakapag-vlog dun sa ospital. Pero ang bilis lang kasi dahil naka-ready naman na siya. So, nung sinabi kong pipick upin ko na yung death cert, pinabayaran lang dun sa kahera. Wala namang ibang tao, ako lang. Kaya dire-diretso kung bilis lang. Tapos okay na, inabot na sa akin. Then ngayon naman, next stop natin is Dearly Departed Crematorium. Malapit lang yun dito, wala pang 1 kilometer. Tapos yung staff nila, sasamahan tayo sa munisipyo. Yun lang nakakatuwa guys, kasi alam mo yun, kahit natapos na yung serbisyo nila sa'yo, nakabayad ka na, dapat okay na lahat-lahat, i-assist ka pa rin nila. Yun yung tinatawag na after service din. Sa Quezon City. Bumalik pa nga kayo. Oo. May bahay kami. Yan guys. Dito na kami sa munisipyo. Ang ganda pala ng munisipyo namin dito. Ang ganda. So yun si Carlos from Dearly Departed. Siya yung tumutulong sa akin. So yan. Pupunta na tayo dun sa registry. Salamat! Asikaso namin yung death cert dito sa munisipyo. Thank you po! Okay na kami. Ay guys, ni Carlos, yan. Siya yung from Dearly Departed. Diba sabi ko sa inyo kanina na may after service pa din talaga sila. Tinulungan nila akong mag-asikaso. Sa dami pala nung nililipat-lipatan dito. Ay kung ako, ang hirap. Kasi dadalhin mo dun sa, ay tawag yung una natin pinuntahan. Registry, parang ganon. Oo, tapos ipapadala pa nila sa iyo sa municipal doctor para i-exam, i-review. Ganyan yung paper. Tapos ibabalik mo na naman sa kanila. Tapos babayaran mo, ibabalik mo na naman dito. Medyo magkakalayo yung lugar nila. Nasa isang area lang, pero yung building iba-iba. So kung ako lang to, nako, maraming salamat talaga. Ayan guys, yung Dearly Departed dito, malapit lang sa may municipality na ang giginto. Ayan, nasa sasakyan na ulit tayo mga Ningskis. Nakakatuwa, sobrang gaan ng nangyari ngayon. Alam nyo, in less than an hour, tapos na ako sa mga kailangan kong gawin dito. Naiuwi ko na din yung death cert. Meron na din akong transfer permit. Kasi nga, diba, na-mention ko sa inyo kanina na pag in-remate ang remains ng isang tao, tapos ililipat mo siya ng ibang lugar, kailangan mo ng transfer permit. So, tinulungan ako ng Dearly Departed para i-process yon. Tapos, binigyan din nila ako ng certificate na kakailanganin pag bibili na ako ng vault sa Columbarium sa Quezon City. So, alam nyo, hindi talaga nila din pinabayaan na yung kliyente nila ay mangangapa na lang sa mga bagay-bagay. Tapos, once na hiningan na sila ng papel, doon pa lang nila aasikasuhin. So, ngayon, na nagpakiremate ka sa kanila, tutulungan ka din nila, agad-agad na nila sa'yo sasabihin yung mga kakailanganin mo sa future para hindi ka na pabalik-balik pa. Like me, sa Quezon City pa ako, tapos itong crematory is nandito sa Bulacan, diba? Napaka hassle-free na nangyari. So, ayan mga Ningskis, since tapos ng aking business dito sa Bulacan, babalik na tayo ng Quezon City. I'm so happy. Maraming salamat ulit, Dearly Departed, kasi talagang yung service nyo is exceptional. Thank you so much. One hour later. Ayan mga Ningskis, nakapag-power nap na ako. Nung namamaga pa yung eyes ko, di pa ako linis ng face, ang oily pa. Ang lala talaga ng tigyawat ko. Oh, grabe. Ayaw niyang paawat. Yung pagsulpot ng mga tigyawat ko, sulod talaga sila. Pero okay naman kasi mabilis sila nagda-dry up. May hinog sila ng bonggang-bongga. Tapos after mga 2 days, magda-dry up na dahil nga nag-i-skincare ako. So, anyway, ayan, nakabihis ulit kami. Andyan din si Jet. Kasi ngayon pala kami magsa-celebrate ng birthday ni Mama Lisa.
yung birthday ni Mama Lisa happens to be, nandun kami sa Bulacan, nag-aasikaso nung burial ni Kuya Jonjon. It falls on April 20, which is the same day nung birthday ni Mama Lisa, kaya talagang wala pang nakapag-celebrate. And also, nandun din siya nun sa sa Quezon. Kaya ngayong Lunes, aalis tayo, magdi-dinner tayo bilang birthday celebration ni Mama Lisa. Yan. Para makita niyo din si Mama. I'm sure hinahanap at namimiss niyo na din si Mama Lisa. Dito na kami. Andito na kami guys. Ayan. Dito na gaya si Jet sa Jiangnan. Namiss niya mag-hotpot So, buti na lang, mayroong branch na dito. Malapit lang din sa amin. Dito to sa may Don Antonio Holy Spirit. Nakakapagod naman umakyat dito. Sakto lang kasi nasa second floor yung kainan nila. Meron pa silang promo pala pag birth month, 5 plus 1. 5 lang ang babayaran mo. Pag 6 kayo, libre na kasi yung isa. Wow. So, Skyfall na pala. Oo. Okay na? Okay na yun. Hello! Ayan o, na-meet ko sila. Ano pala name nyo? Alisa po. Alisa tsaka Ryan. Oy, salamat sa inyo guys. Salamat. Ingat. Nakalimutan kong dalhin. Sana pala nagdala kami ng tripod, no? Para nakakapag-vlog tayo ng maayos. So, anyway, ayan. Na-miss kasi namin mag-Jiangnan. We used to eat Jiangnan sa may Banawe area pa pag nandito si Kevin. Pero since nung nag-open sila dito sa Holy Spirit Don Antonio, 30 minutes away from us lang. First time lang namin makakakain dito. Ngayon lang. Ayan na mga ningski. So, ito na yung ating mga food. Siyempre, ayan, meron tayong assorted balls. Merong squid. Ito yung... ano ko to? Nakalimutan ko. Quail eggs. Tapos, ito yung mga meat natin. Kuya, asan po dito yung pork? Ay, ito siguro mas light. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ilang taon ka na, ma? Sarap na tissue eh. Parang natauhan eh. Ano, pampatulog mo yan. Mga Ningski, so bago tayo matulog, marami nag-message. Maraming salamat sa mga nagbigay ng kanilang mga condolences and even doon sa mga viewers din na personally na lumapit at nagbigay ng yun nga, condolences, pakikiramay. Also doon sa mga friends namin nagbigay din ng konting tulong. Maraming salamat. The thought lang that you remembered us is already enough for the things that has been happening, no? Also, maraming nag-message kasi bakit daw, sino daw yung si Kuya Jonjon. So, siguro I guess, no, yung iba first time na nanood sa vlog namin. So, marami kasi yung mga bagong viewers ngayon na hindi nakakakilala kung sino si Kuya Jonjon. Ito naman ay, brief history din, Gumawa din kasi sila Kuya Victor nung version nila kung sino naman si Kuya Jonjon based on their experience, lalo na si Kuya Victor kasi sila talaga yung
magkasabayan nun eh. Sila yung magkasunod. Ako, ang pagitan ko kasi kay Kuya Jonjon is more than 20 years. So, imagine, di ba? Tapos, only girl pa ako. Ako yung bunso. Based on my point of view, yun lang yung ma-share ko sa inyo. So, the rest, I think si Kuya Victor na yung mga kasagot ng mga iba yung tanong. Kaya make sure na i-follow nyo sila, tapos panoorin nyo yung video na yun wherein they talk about Kuya Jonjon. So, yun nga, sa akin naman, sa point of view ko, si Kuya Jonjon is lumaki ako na actually, hindi nga talaga Kuya ang tawag ko sa kanya. Jonjon talaga ang tawag ko sa kanya kasi me growing up, naririnig ko sa kanila na ang tawag lang din talaga nila kay Kuya Jonjon is Jonjon because of his history nga. Okay, so narinig ko sa kwento ni Mama and nila Kuya na si Kuya Jonjon ay nagkaroon ng sakit nung bata siya. Nagka-meningitis siya. So, yung meningitis, ayan guys, i-search nyo na lang para mabilis na yung paliwanagan natin ngayon. And I think it really affected his brain and the way he thinks and the way he functions. So, yun nga, growing up, medyo problematic talaga yung naging life niya, na siya nga daw yung tipo na bulakbol dito, punta dito, napapasama sa mga kung ano-anong gulo. So, fast forward dun sa time na nagkaisip na ako, and I am very much aware na dun sa mga ginagawa niya. Ang mas tumatak talaga sa akin na experiences and mga kinikilos niya is problematic din talaga. Siya yung tao na talagang pag nakakainom, nawawala siya sa, parang nawawala siya dun sa pagiging matino and nawawala siya ng respeto sa mama namin, kay Mama Toyang, even to my brothers, lagi sila nagrarambulan tatlo kasi talagang pag nagwala siya, wala siyang pakialam talaga sa tao sa paligid niya. Pati mga gamit ang napaparuwisyo, like yung bahay namin, yung mga bintana, binasag niya, yung aquarium ni Kuya Victor, binasag niya. Tapos, yung gate namin, lagi yung kinakalabog pag nalalasing siya. So, dumating nga yung time na kailangan siyang ihiwalay ng tinutulugan kasi it's not safe na para sa family na nandun pa din siya sa loob. Hindi naman dahil itinataboy mo siya or initsapwera mo siya, pero it will be for the good of all. Kumbaga, kasi ayaw man namin siyang i-isolate or sila, ayaw man ni Mama na i-isolate si Kuya Jonjon, but syempre, kailangan niya din protektahan yung iba niyang mga anak against lalo na si Ninya kasi sobrang bata ako pa nun guys, siguro mga 7, 8 years old, 9 years old up to, growing up. Anyway, kaya namin to sinasabi hindi para siraan si Kuya, no? Kasi wala na nga, tapos kinikwento pa namin to. It's just because meron din mga nag-message siya, ba't nyo naman pinabayaan yung kapatid niyo na gano'n? Kasi syempre, di ba, parang unfair din naman yun doon sa side nila Ninya, tsaka doon sa family. Yan, yung mga naiwan pa. Na parang, ang dating kasi is parang ipinagtabuyan or initsa, pero pinabayaan. Kasi mag-isa nga lang daw sa Bulacan, gano'n daw pala yung condition. Bakit pinabayaan? Pero syempre, wala naman na kami doon para pero at least, no, na para kung maniwala naman kayo sa hindi, it's up to you. Pero, we're only telling what we know. Ako nga na, bagong salta doon sa family nila, 2009 lang ako na, kumbaga hindi naman ako exposed. Medyo nakita ko rin kung paano si Kuya Jonjon, no? Talagang nakita ko pa na pinagawan talaga ni Mama ng sarili niyang unit, no? Sa tabi ng bahay, tapos hindi naman niya inuuwian, tapos bibigyan ng damit. Isang suotan lang, itatapon na. Oo, ang mga gamit sa kanya disposable talaga. So, at least may idea kayo kung kung sino si Kuya at kung ba't hindi nyo siya nakikita. It's because yun nga, hindi naman siya based dito sa Manila, and pangalawa na sa Bulacan talaga siya. May sarili siyang mundong ginagalawan talaga doon. Tapos meron din siya mga gino-jowa-jowa doon ng mga girls, ng mga mga naliligaw din. So hindi rin naman din tumatagal. So may mga ganun siya. Anywho, hindi pa rin namin nasasabi kay Mama Toyang at wala na rin kaming planong sabihin kung ano yung nangyari kay Kuya Jonjon, kay Mama Toyang. Pero
may kikwento kami tomorrow na nagulat din kami na nung namatay si Kuya. Oo, nung araw na nag-aasikaso. Nung araw na nandun na kami sa Bulacan. May kinuwento sa amin. Settle him. May kinuwento sa amin yung caregiver. Na bukas yun. Ako po, dadalaw tayo. Kaya Dadalaw. sasama ko. Oo, kasi para mas maganda kung magkwento si Kim. So, ayun lang mga Nisky. Siguro, bilang, di ba, nagsisend lang din kayo ng mga mga condolences nyo. And we hope na nasagot namin yung tanong nyo kahit papaano. Kasi, as a family, wala namang pamilya na gugustuhin mo o sasadyain pabayaan yung isang tao. It's just that kung siya mismo ang umaayaw na, hanggang saan lang naman din ang kaya mong ibigay. How he is. Although mabait naman si Kuya Jonjon sa akin. Komedyante yun. Komedyante. At saka yun. Nagmana kay mama. Oo, pilosopo. Tapos yun din yung talagang okay naman din yun pag hindi lasing. Nakakausap ko nga yun ng maayos. Yun nga lang pala. Anong tawag sa'yo? Utol. Oo, tol. Ang tawag Tol, ang tawag sa akin. Bait naman yun si Kuya Jonjon. Kaya, yun nga lang talagang iba lang yung direksyon na tinahak niya. Kaya, ayun, can't blame din naman yung the whole family why they had to parang separate team talaga. Tomorrow, try natin po tayo si Mama Toya. Then, pakwento tayo tungkol kay kasi may kinuwento sila kahit ako kinilabutan ako nun. Ganun pala talaga, ay nako basta. Iba talaga pag nanay. Alam nyo guys, kung gaano sila magka-mortal na magkaaway nung nabubuhay si Kuya Jonjon. Kung gaano kagalit si Mama kay Kuya Jonjon, siya naman yung masasabi kong pinaka-paborito din na anak. Diba? Kasi biruin nyo, si Mama, iniready niya yan lahat para kay Kuya Jonjon, diba? May life, may burial plan yan. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Bukas naman, panibagong bukas. Move on. Talagang, yung life, yun nga sabi ni Kuya Victor, life must go on. So, yun lang. Pero syempre, kahit na life must go on, we remember those people that have walked with us once and made our lives colorful. Kasi, kahit naman din, wala si Kuya Boy. Iba rin yung impact ni Kuya Boy sa akin. Diba? Ninang Leti, diba? So, iba rin yung... Marami nang Si Ate Carol, si Ate Baby pala. Sa pamilya namin. Si Ate Mami. Ngayon ko lang pagtanto na dami ko na parang pinagdaanan na grieving process sa pamilya namin. Starting din sa daddy ko na hanggang ngayon, di ba, binigrid ko pa nila. Mga ganyan. So yun, thank you so much guys for watching and see you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night.